Magkano na naman ba ang kailangan mo? Akala mo ba ay tumutubo ang pera sa paso ng mga halaman ko? Ang boses ni Doña Cora ay mas matalim pa sa kutsilyong gamit ni Eliza sa paghiwa ng bawang. Sa loob ng maliit na kusinang yon, ang halimuyak ng sinangag at pritong danggit ay humahalo sa malansang amoy ng pawis at pait. 5:00 pa lang ng madaling araw, ngunit ang katawan ni Eliza ay tila pasan na ang buong bigat ng mundo. Sa bawat pagpihit niya upang haluin ang kanin, isang matulis na bagay ang tila sumasaksak sa kanang bahagi ng kanyang tiyan. Hindi iyon gutom. Iyon ay isang uri ng hapdi na nagpapaputla sa kanyang mga labi at nagpapalamig sa kanyang mga palad. Kailangan ko lang po sana ng kaunting pandagdag, Mama. Pabulong na sagot ni Eliza. Masakit po talaga ang tiyan ko. Gusto ko lang sanang magpa-check up bago pumasok sa trabaho. Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa matandang babae. Umupo si Cora sa hapagkainan. Maingat na inaayos ang kanyang mamahaling duster na gawa sa seda. Isang regalong binili ni Rico gamit ang overtime pay noong nakaraang buwan, habang ang suot ni Eliza ay ang kupas na t-shirt na may mantsa pa ng mantika. Check up? Eliza, ang sabihin mo ay tamad ka lang. Noong panahon ko, kahit may lagnat ako ay nagagawa kong maglaba ng 10 banyera. Huwag mong idahilan ang konting sakit ng tiyan para gastusin ang perang pinaghirapan ng anak ko. Alam mo namang kailangan ni Junior ng pambili ng bagong gulong ng motor niya. 'Di ba? Gusto mo bang maglakad lang ang kapatid ng asawa mo? Nanigas si Eliza sa harap ng kalan. Ang init ng apoy ay dumidikit sa kanyang balat. Ngunit ang kalooban niya ay nanginginig sa ginaw. Sa loob ng bulsa ng kanyang apron, hinahawakan niya ang 20 piso, ang natitirang barya mula sa perang ibinigay sa kanya para sa palengke. Iyon lang ang pag-aari niya. Ang buong sweldo ni Rico, ang asawang nangako sa kanya ng proteksyon, ay diretso sa palad ni Cora bago pa man ito makauwi sa kanilang silid. Pumasok si Rico sa kusina. Inaayos ang kanyang kurbata. Amoy na amoy niya ang paborito niyang almusal, ngunit hindi niya napansin ang asawang nakakapit sa gilid ng lababo. Ang mga daliri ay namumuti na sa higpit ng kapit. Hon, narinig mo ba? Masakit daw ang tiyan ni Eliza, sabi ni Cora sa tonong tila nagbibiro, ngunit may halong lason. Baka gusto mong dalhin sa ospital at ubusin ang pambayad natin sa kuryente ngayong buwan. Tumingin si Rico kay Eliza. May bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata, ngunit mabilis itong natabunan ng pagod at takot sa kanyang ina. Eliza, uminom ka na lang ng gamot. Baka indigestion lang yan dahil sa bilis mong kumain kagabi. You know we can't afford extra expenses right now. Kailangan nating suportahan si Junior. Graduation gift na natin sa kanya, yung maintenance ng motor. Pero Rico, sobrang sakit na talaga. Ang boses ni Eliza ay nanginginig. Isang pagsusumamo na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Huwag kang OA, Eliza. Pagputol ni Rico habang mabilis na sumusubo ng kanin. Mauna na ako. Mama, yung baon ko po. Inabot ni Cora ang 1,000 piso kay Rico na may malawak na ngiti. 1,000 para sa tanghalian at sigarilyo habang si Eliza ay nagtitiis sa barya. Nang makaalis si Rico, ang katahimikan sa kusina ay naging kasing bigat ng tingga. Pinilit ni Eliza na iangat ang kawali upang isalin ang pagkain sa plato, ngunit ang hapdi sa kanyang tiyan ay biglang sumabog. Isang nakakabulag na sakit na tila may kung anong pumutok sa loob ng kanyang katawan. Ang kawali ay dahan-dahang namula sa kanyang kamay. Walang ingay ng pagbagsak sa kanyang pandinig, kundi ang malapot na tunog ng mainit na mantika at pagkain na kumalat sa malamig na semento. Ang mapuputing butil ng kanin ay nadumihan ng alikabok at ang mga pritong danggit ay nagkalat, tila mga bangkay ng pangarap ni Eliza na magkaroon ng kahit konting malasakit mula sa pamilyang ito. Bumagsak si Eliza sa sahig. Ang kanyang pisngi ay dumapos sa mainit na sinangag. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim,
Ngunit naririnig pa rin niya ang boses ni Cora na papalapit. Ano ba yan, Elisa? Napakawalang kwenta mo talaga. Kita mo ang dumi na ginawa mo sa sahig. Sino ang maglilinis niyan? Tumayo ka riyan at huwag kang mag-inarte. Sayang ang pagkain, alam mo ba kung magkano ang kilo ng bigas ngayon? Hindi na makasagot si Elisa. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at sa bawat paghinga, ang tanging nalalasahan niya ay ang pait ng sariling apdo at ang amoy ng bawang na dati ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit ngayon ay naging simbolo ng kanyang pagkakaalipin. Habang unti-unting nawawala ang kanyang malay, ang huling nakita niya ay ang mamahaling tsinelas ni Cora na umiiwas sa kanyang duguang kamay upang hindi ito madumihan. Ang puti ng kisame ay tila isang malawak na disyerto ng kalungkutan. Sa bawat pagkurap ng mga mata ni Elisa, ang liwanag ng bumbilya sa itaas ay tila humahati sa kanyang paningin. Malapot ang hangin sa loob ng pampublikong ward na iyon, amoy ng gamot na hinaluan ng pawis ng maraming tao, at ang walang katapusang buntong hininga ng mga pasyenteng tila tinalikuran na rin ng tadhana. Ramdam ni Elisa ang bawat tahi sa kanyang tiyan. Ang bawat paghinga ay isang pakikibaka, isang matalas na paalala na siya ay buhay pa, kahit na ang pakiramdam niya ay isa na lamang siyang basahang itinabi sa sulok. Gising ka na pala. Hindi iyon boses ng pag-aalala. Iyon ay boses ng pagod. Lumingon si Elisa at nakita si Rico na nakaupo sa isang plastik na upuan sa tabi ng kanyang kama. Gusot ang kanyang polo at malalim ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit bago pa makapagsalita si Eliza upang magpasalamat, isang serye ng mga papelang inilapag ni Rico sa kanyang kumot. Elisa, alam mo ba kung magkano ang inabot ng operasyon mo? Muntik na tayong tanggihan ng ospital dahil wala tayong pangdeposito. Buti na lang, nakiusap si Mama sa kakilala niya, pero kailangan nating bayaran yun agad. Tuyo ang lalamunan ni Eliza. Gusto niyang humingi ng tubig, ngunit ang mga salita ni Rico ay tila tuyong buhangin na bumabara sa kanyang lalamunan. Rico, kumusta ang mga bata? Sino ang nag-aalaga sa kanila? Nandoon kay Mama. Pero alam mo namang hindi sanay si Mama sa gawaing bahay. Nagrereklamo na siya dahil kailangan niyang magluto at maglaba. Sabi ko naman sa'yo, sana nag-ingat ka. If you just listen to Mama about the indigestion, hindi sana tayo umabot sa ganito. We're so short on cash right now, Hon. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa isipan ni Eliza. If I just listened. Ang sakit na pumuputok sa loob ng kanyang katawan ay tinawag na pag-iinarte hanggang sa maging gastos. Wala siyang halaga bilang tao. Ang halaga niya ay sinusukat lamang sa balanse ng kanilang bank account. Bumukas ang pinto ng ward. Pumasok si Doña Cora. Hindi ito lumapit sa kama ni Elisa. Nanatili ito sa dulo. Hawak ang isang panyo na itinatabon sa kanyang ilong. Tila diring-diri sa paligid. Rico, halika na. Sabi ng doktor ay stable na siya. Huwag mo nang ubusin ang oras mo rito. Kailangan mo pang pumasok sa opisina para sa overtime. Sayang ang kikitain mo. Sabi ni Cora. Tumingin siya kay Eliza ng mabilis. Walang bahid ng awa. Eliza, magpalakas ka. Maraming hugasin sa bahay na naghihintay sa'yo. At yung mga halaman ko, tuyong-tuyo na. Mama, sandali lang po, sabi ni Rico, ngunit tumayo na rin siya. Hon, maiwan mo na kita ha? I'll try to visit later pagkatapos ng shift ko. Yung mga gamot mo, titingnan natin kung kailan natin mabibili lahat. Masyadong mahal yung antibiotics na nireseta. Naiwan si Eliza na nakatitig sa kisame. Ang kanyang katawan ay nanghihina, ngunit ang kanyang pandinig ay naging kasing talim ng labaha. Narinig niya ang papalayong mga yabag ni Rico at Cora sa koridor. Dahil sa manipis na harang ng ward, ang boses ni Cora ay narinig niyang muli. Sa pagkakataong ito ay puno ng sigla. Rico, huwag mong kakalimutan na dumaan sa bangko mamaya. Tumawag si Junior. May nakita siyang second-hand na sport bike. Kailangan na niya ng pang-down payment bago makuha ng iba.
Ang ganda ng unit na, yun bagay na bagay sa kapatid mo. Pero ma, paano yung pambayad dito sa ospital? At yung gamot ni Elisa? Sus Rico, malakas ang asawa mo. At saka, may PhilHealth naman, di ba? Ang importante ay ang kinabukasan ng kapatid mo. Isipin mo na lang, utang na loob mo ito sa akin dahil ako ang nagpalaki sa inyo ng mag-isa. Huwag mong ipagkait sa kapatid mo ang kaunting ligaya. Sige po ma, I'll transfer the money later pagka-out ko. Sa loob ng ward, isang patak ng luha ang gumulong mula sa mata ni Eliza. Dumaan sa kanyang sentido at nabasa ang maruming una ng ospital. Hindi ito luha ng sakit mula sa operasyon. Ito ay luha ng isang babaeng sa wakas ay natauhan na. Ang antibiotic na magliligtas sa kanya sa impeksyon ay masyadong mahal. Ngunit ang laruan ng isang batugang kapatid ay kinabukasan. Hinawakan ni Elisa ang bakal na gilid ng kanyang kama. Ang lamig ng metal ay tila gumapang sa kanyang mga ugat. Nagpapatigas sa kanyang pusong dati ay malambot at mapagpatawad. Antibiotics o sport bike, pabulong niyang sabi sa sarili. Ang kanyang boses ay paos, ngunit puno ng determinasyon. Sa kanyang isipan, hindi na siya ang biktima. Sinimulan na niyang bilangin ang bawat sentimo, bawat sakripisyo, at bawat insultong natanggap niya. Kung ang pag-ibig niya ay hindi sapat upang ituring siyang pamilya, marahil ay ang katotohanan ang magtuturo sa kanila ng leksyon. Dahan-dahan, pilit niyang inabot ang kanyang baso ng tubig sa gilid ng mesa. Nanginig ang kanyang kamay at ang baso ay tumagilid. Ang tubig ay dumanak sa sahig, tila ang dugong nawala sa kanya, nasayang at binaliwala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hihilingin na linisin ito ng iba. Hihintayin niyang gumaling ang kanyang sugat, hindi para bumalik sa pagiging alipin, kundi para maging bagyong wawasak sa tore ng kasinungalingan ni Doña Cora. Hindi pa lubos na naghihilom ang mga tahi sa kanyang tiyan nang pilitin ni Eliza na lumabas ng ospital. Bawat hakbang niya patungo sa pintuan ng kanilang bahay ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ngunit hindi ang pisikal na sakit ang nagpapabigat sa kanyang paghinga, kundi ang amoy ng luma at maamag na hangin sa loob ng tahanang turing niya ay kanlungan. Pero kinalaunan ay naging piitan. Narito ka na pala. Akala ko ay balak mo pang magbakasyon nang matagal doon. Bati ni Doña Cora habang abala sa pag-aayos ng kanyang mga mamahaling paso sa veranda. Hindi man lang ito lumingon. Ayusin mo na ang kusina, Elisa. Hindi nakapagluto si Rico dahil pagod sa overtime. At yung mga labada sa likod, baka mamunga na ng kabuti. Hindi sumagot si Eliza. Kumapit siya sa sandalan ng sofa, dinaramdam ang bawat tibok ng kanyang sugat. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang mga salitang narinig niya sa ospital. Sport bike, down payment, utang na loob. Nang matiyak niyang abala ang matanda sa labas, dahan-dahang tinungo ni Eliza ang kanilang silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang maliit na drawer kung saan itinatago ni Rico ang kanilang passbook at mga dokumento. Alam niyang labag ito sa usapan nilang mag-asawa na ang pananalapi ay hawak ni Rico para iwas gulo kay mama. Ngunit ang hinala ay parang anay na unti-unting kumakain sa kanyang tiwala. Nang mabuksan ang passbook, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Eliza. Ang ika-13 month pay ni Rico na dapat ay para sa kanilang ipon at pambayad sa matrikula ng kanilang anak sa susunod na semestre ay wala na. Isang malaking halaga ang kinuha noong nakaraang linggo. Eksaktong araw nang sabihin ni Rico sa kanya na wala silang pera para sa kanyang operasyon. Isang matulis na hapdi ang gumuhit sa kanyang tiyan. Napahawak si Eliza sa gilid ng mesa, ang kanyang paningin ay nagdidilim. Sa sobrang galit at sakit, tila nakalimutan niya ang payo ng doktor na huwag biglang kikilos. Sa kanyang pag-atras, nasagi ng kanyang siko ang maliit na basurahan sa tabi ng kama. Tumapon ang laman nito sa sahig. Mga lumang tissue,
balat ng candy ni Junior, at isang pirasong papel na lukot-lukot. Dahan-dahang yumuko si Elisa. Ang bawat sentimetro ng pagyuko ay isang parusa sa kanyang mga tahi. Naramdaman niya ang mainit at malagkit na likido na unti-unting bumabasa sa kanyang benda. Ang kanyang sugat ay muling bumukas. Ngunit hindi niya ito pinansin. Inabot niya ang lukot na papel. Ito ay isang resibo mula sa Speed King Motor Shop. Nakapangalan kay Junior. Isang down payment para sa isang kulay pulang sport bike. Ang petsa? 3 araw bago siya itinakbo sa ospital. Ang halaga? Eksaktong-eksaktong halaga ng perang kinuha mula sa kanilang passbook. Isang patak ng dugo ang bumagsak mula sa ilalim ng kanyang damit. Mabilis na nanuot sa puting papel ng resibo, tila isang selyo ng katotohanan. Ang pulang mantsa ay kumalat. Nilalamon ang pangalan ni Junior at ang halaga ng motor. Para sa motor! Pabulong na sabi ni Elisa. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang buhay ko, ang sakit ko. Mas mura pa kaysa sa gulong ng motor na ito. Narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Mabilis niyang itinago ang resibo sa loob ng kanyang bra, malapit sa kanyang tumitibok na puso. Pumasok si Rico. Bit-bit ang isang supot ng tinapay. Ang pinakamurang uri na mabibili sa kanto. Hon, bakit ka nakatayo riyan? Sabi ko naman sa'yo, magpahinga ka lang, sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagkalinga. Ngunit nang mapansin niya ang pulang mantsa sa sahig at sa damit ni Elisa, nanlaki ang kanyang mga mata. Elisa, ang sugat mo, dumudugo. Tumingin si Elisa nang diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Walang luha, walang hikbi, tanging isang malamig at matalim na titig na hindi pa nakikita ni Rico sa buong buhay nila. Dugo lang ito, Rico, sabi ni Elisa. Ang bawat salita ay kasing lamig ng yelo. Mas madaling linisin ang dugo kaysa sa dumi na itinago niyo sa akin. Ano? Anong sinasabi mo? Nauutal na tanong ni Rico. Hindi sumagot si Elisa. Lumakad siya ng dahan-dahan palabas ng silid. Iniwan ang asawang nakatayo sa gitna ng silid, habang ang bakas ng kanyang dugo sa sahig ay nagsisilbing mapait na mapa ng kanyang paghihiganti. Hindi na siya ang Eliza na nakiusap para sa gamot. Siya na ang Eliza na magsusulat ng sarili niyang kwento. Sa loob ng kanyang isipan, ang unang pahina ng kanyang lihim na notebook ay nabuksan na. Utang na loob. Isang listahan ng lahat ng nanakaw sa akin. Ang amoy ng kumukulong adobo ay pumuno sa buong bahay. Isang halimuyak na dapat sana ay nagbibigay ng ginhawa. Ngunit para kay Elisa, ito ay amoy ng pagkakait. Habang ang pamilya ay nagtatawanan sa hapagkainan, siya ay nasa lababo. Tinitiis ang bawat kurot sa kanyang tagiliran habang hinuhugasan ang mga pinggang ginamit ni Junior. Rico, anak, simula ni Doña Cora. Ang kanyang boses ay tila pulot na may nakatagong lason. Alam mo naman na ang pamilya ay parang isang katawan. Kapag masakit ang kalingkingan, damay ang buong katawan. Ngayong may motor na si Junior, kailangan naman natin siyang bigyan ng pondo para sa rehistro at insurance. Hindi naman pwedeng itambak lang yon sa labas. Nabitawan ni Elisa ang hawak na espongha. Ang tunog ng pagtama ng porselana sa lababo ay tila isang babala. Lumingon siya ng bahagya at nakita ang kanyang asawa na nakayuko. Pinaglalaruan ang natitirang kanin sa kanyang plato. Ma, kailangan din ni Eliza ng follow-up check-up sa susunod na linggo, mahinang sabi ni Rico. At kailangan pa niyang uminom ng mga bitamina para mabilis maghilom ang sugat niya. Isang malakas na pagbaba ng baso sa mesa ang sumunod. Check up? Rico, tingnan mo ang asawa mo. Nakakatayo na siya. Nakakapaghugas na ng pinggan. Ang ibig sabihin niyan ay magaling na siya. Huwag mong sanayin ang asawa mo sa luho ng pagiging may sakit. Tumayo si Cora at lumapit sa kinaroroonan ni Elisa.
Hinawakan niya ang braso ng manugang, hindi bilang pag-alaga, kundi upang suriin ang suot nitong alahas. Ang kanyang mga daliri na amoy mamahaling sabon ay dumapo sa gintong singsing na nasa daliri ni Elisa, ang tanging alaala mula sa kanyang yumaong ina. "Etong singsing mo, Elisa," sabi ni Cora. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. "Dalisay na ginto ito, di ba? Ito ang sinasabi ko tungkol sa utang na loob. Tinanggap ka namin sa pamilyang ito kahit wala kang dalang yaman. Ngayong nangangailangan ng pamilya, baka naman pwedeng ituring mo itong kontribusyon para sa ikabubuti nating lahat." Naramdaman ni Elisa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang singsing na yon ay hindi lamang piraso ng metal. Iyon ang huling haplos ng kanyang ina bago ito pumanaw. Iyon ang simbolo ng kanyang pagkatao bago siya naging alipin sa bahay na ito. "Ma, alaala po yan ng nanay ko," pabulong na sagot ni Elisa habang pilit na binabawi ang kanyang kamay. "Alaala? Ang alaala ay nasa isip, wala sa daliri." Bulyaw ni Cora habang naglalakad pabalik kay Rico. "Rico, sabihan mo ang asawa mo. Huwag siyang maging makasarili. Pinalaki kita ng may dangal. Ibinigay ko ang lahat sa inyo. Ngayong humihingi ako ng kaunting tulong para sa kapatid mo. Ganyan ba ang isasagot niyo sa akin? Nasaan ang utang na loob niyo?" Tumingin si Rico kay Eliza. May bakas ng pakiusap sa kanyang mga mata. Ang pakiusap na sumunod ka na lang para tumahimik na ang lahat. "Hon, baka naman. Baka pwedeng hiramin muna natin? Isasanla lang natin. Babawiin din natin kapag nakaluwag-luwag," sabi ni Rico. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang sampal sa mukha ni Eliza. Hindi kumibo si Eliza. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa tubig na nasa lababo. Ang babaeng nakikita niya ay malayo sa masigla at matapang na Elisa na nakilala niya noon. Ngunit sa ilalim ng kanyang pagod na mukha, isang bagong uri ng determinasyon ang nabubuo. "Sige, Rico," sabi ni Elisa. Ang kanyang boses ay walang emosyon, patag at malamig. "Kung yan ang gusto nyo." Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ni Cora. "Iyan ang mabuting manugang. Huwag kang mag-alala. Para naman ito sa pamilya." Dahan-dahang hinubad ni Elisa ang singsing. Naramdaman niya ang gasgas nito sa kanyang balat. Isang hapdi na tila muling nagbubukas sa kanyang sugat sa tiyan. Inilapag niya ang singsing sa palad ni Cora. Ngunit sa sandaling iyon, hindi pagsuko ang naramdaman ni Eliza, kundi ang huling hibla ng pag-ibig niya para kay Rico na tuluyan ng naputol. "Kailangan ko nang magpahinga," sabi ni Eliza. Habang papaakyat siya sa hagdan, narinig niya ang masayang pag-uusap ni Cora at Junior tungkol sa kung magkano ang makukuha nila sa singsing. Pumasok si Eliza sa silid at kinuha ang kanyang lihim na notebook. Binuksan niya ito sa pahinang may pamagat na utang na loob. Isinulat niya sa ilalim nito, "Singsing ni nanay. Halaga. Hindi matatawaran. Kapalit. Ang huling pagkakataon na ibinigay ko sa inyo." Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat titik na isinusulat niya ay tila isang pako sa kabaong ng kanyang pagtitiis. Hindi niya kailangan ng namathala o bayani. Siya ang gagawa ng sarili niyang hustisya, piso-piso, alaala sa alaala. Ang bawat pag-uwi ni Junior ay laging hudyat ng isang masamang balita. Ngunit sa hapon na yon, ang kanyang pagdating ay may dalang kakaibang yabang na tila isang laso na nakumalat sa buong kabahayan. Ang ingay ng makina ng kanyang bagong pulang motor ay tila isang malakas na hiyaw na kumukutya sa katahimikan ni Elisa. Amoy ng mainit na aspalto at gasolina ang pumasok sa loob ng bahay nang bumukas ang pinto. Pumasok si Junior na hindi man lang nag-aalis ng kanyang sapatos na puno ng putik, diretso sa sofa, kung saan kasi sipilyo lang ni Elisa ng mga punda ng unan. "Ate, gutom na ako. Wala bang merienda? Make it quick. May ride pa kami ng mga tropa ko mamaya." Sigaw ni Junior habang itinatapon ang kanyang helmet sa ibabaw ng lamesa kung saan nakapatong ang mga gamot ni Elisa.
Dahan-dahang lumabas si Elisa mula sa kusina. Hawak niya ang kanyang tagiliran. Ang mahabang lakarin papunta sa palengke, kaninang umaga, ay nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Junior, pasensya na. Hindi pa ako nakapagluto ng merienda. Katatapos ko lang maglaban ng lahat ng damit niyo ni Mama. Isang matalim na tignan ang ibinigay ni Junior. Ano ba yan? Ang bagal mo naman. Kaya nga laging bad mood si Mama dahil sa tagal mo kumilos. Look, ate, simple lang naman ang hinihingi ko. Just some pancit canton or whatever. Huwag mong sabihing pati yun ay hindi mo kaya. Sa sandaling iyon, pumasok si Rico. Bit-bit niya ang mga plastic ng groceries na puno ng mga paboritong pagkain ni Junior, mga mamahaling dilata at imported na tsokolate. Nang makita niya ang eksena, sa halip na pagsabihan ng kapatid, ay kay Elisa siya tumingin na may halong pagod. Elisa, pagbigyan mo na si Junior. Galing yan sa malayong biyahe. Magluto ka na lang ng merienda para tumahimik na, sabi ni Rico. Lalapit sana si Eliza sa mesa upang kunin ang kanyang supot ng mga gamot na muntik nang mahulog dahil sa helmet ni Junior. Ngunit bago pa man niya maabot ang mga ito, mabilis na tumayo si Junior upang kumuha ng tubig. Sa kanyang pagmamadali, ang kanyang sapatos ay tumama sa plastik ng gamot ni Eliza. Naririnig ang malutong na tunog ng pagkadurog ng mga tableta sa ilalim ng mabigat na swelas ni Junior. Ang mga puting gamot, ang tanging pampakalma sa sakit na nararamdaman ni Elisa, ay naging pino at humalo sa dumi ng sapatos ng binata. Oops, sorry ate. Hindi ko nakita, sabi ni Junior, ngunit walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Sa halip, isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bili ka na lang ng bago. Mura lang naman ang mga generic na gamot, di ba? Nanigas si Elisa sa kanyang kinatatayuan. Tiningnan niya ang dinurog na gamot sa sahig. Ang mga gamot na pinag-ipunan niya mula sa barya-baryang sukli sa palengke dahil ayaw siyang ibili ni Cora ng bago. Rico? Yung gamot ko. Halos pabulong na sabi ni Eliza. Tiningnan ni Rico ang sahig. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang relo. Hon, bibili na lang tayo bukas. Late na ako sa meeting ko. Tiisin mo na lang muna ha? At saka sabi naman ni Mama, gumagaling ka na. Huwag mo nang palakihin ang maliit na bagay. Magluto ka na lang para kay Junior. Iniwan siya ng dalawang lalaki sa gitna ng sala. Si Junior ay naupo at nagsimulang mag-cellphone habang si Rico ay nagmamadaling lumabas muli. Dahan-dahang lumuhod si Elisa. Hindi siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay tuyo at malamig habang pinagmamasdan ang nadurog na gamot. Inabot niya ang isang pirasong tabletang hindi gaanong nadurog at tiningnan ito. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng Elisa na mapagtiis ay tuluyan ng nadurog kasabay ng mga gamot na yon. Hindi siya biktima. Hindi siya laruan na pwedeng tapakan ng kahit sino dahil lamang sa utang na loob. Tumayo siya, hindi upang pumunta sa kusina at magluto, kundi upang kumuha ng isang basahan. Habang pinupunasan niya ang dumi na iniwan ni Junior, isang plano ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Hindi na ako magtitiis, Rico, bulong niya sa hangin. Kung dumi ang tingin niyo sa akin, sisiguraduhin kong sa dumi rin kayo lulubog. Kinuha niya ang kanyang lihim na notebook mula sa ilalim ng kutsyon. Binuksan niya ang isang bagong pahina at isinulat ang isang listahan. Hindi ito listahan ng mga bayarin, kundi listahan ng mga pangalan ng mga taong pinagkakautangan ni Junior sa kanilang barangay. Mga impormasyong nakuha niya habang siya ay naglalaba sa labas at nakikinig sa mga tsismis ng mga kapitbahay. Ang kanyang pananahimik ay hindi natanda ng kahinaan. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na pagputok. Ang hapagkainan ay dapat na lugar ng pagsasalo. Ngunit para kay Eliza, ito ay isang entablado ng pagpapahirap. Ang amoy ng ginisang ampalaya at pritong liempo ay humahalo sa amoy ng patis na nasa maliit na mangkok sa tapat niya.
Sa gitna ng mesa, ang malaking bandehado ng karne ay nakapwesto malapit kay Junior at Doña Cora, habang ang tanging abot kamay ni Elisa ay ang mangkok ng kanin at ang sausawan. Ano ba itong lempo na niluto mo, Elisa? Bakit tila kasing kunat ng tsinelas? Napakatagal mo na rito sa bahay, hindi mo pa rin makuha ang tamang timpla na gusto ni Rico. Reklamo ni Cora habang mataman na sinusuri ang isang pirasong taba. Naaalala ko tuloy si Maylene, yung dating kasintahan ni Rico bago ka dumating. Napakahusay magluto niyon. At higit sa lahat, alam niya kung paano alagaan ang isang pamilyang may dekalidad na panlasa. Tumigil ang pagsubo ni Rico. Isang sandali nang nakabibinging katahimikan ang namayani. Alam ni Eliza na ang pagbanggit sa dating kasintahan ay isang paraan ng pagpaparamdam ng kanyang kakulangan. Isang laso na dahan-dahang ibinubuhos sa kanyang sugat. Ma, okay naman po ang luto ni Elisa. Mahinang sagot ni Rico, ngunit hindi niya magawang tingnan ang asawa sa mata. Hindi, Rico. Huwag mo siyang sanayin na okay lang ang lahat. Patuloy ni Cora, sabay sulyap kay Elisa na nakatitig lang sa kanyang plato. Kung ganito ang pagsisilbi niya sa'yo, hindi ka takatakang palagi kang mukhang pagod. Tumingin ka sa akin, Elisa. Nakikinig ka ba? O baka naman pati pandinig mo ay naoperahan na rin. Hindi sumagot si Elisa. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang huling piraso ng lempo na nasa kanyang gilid. Ang maliit at sunog na bahagi na natira, inilagay niya ito sa plato ni Rico. Kain ka pa, Rico. Kailangan mo ng lakas dahil sa overtime mo, sabi ni Elisa sa tonong walang kaemosyon. Pagkatapos, kumuha siya ng isang kutsarang kanin at binuhusan ito ng maraming patis. Iyon lang ang kanyang kinakain, kanin at alat. Ang bawat pagnguya niya ay tila paglunok ng sarili niyang dignidad. Grabe naman tong si ate, parang nagpapakamatay sa alat. Pang-uuyam ni Junior habang punong-puno ang bibig ng karne. Kaya ka nagkakasakit eh. Masyado kang nagtitipid sa sarili mo, pero ang bagal mo namang kumilos. Tiniis ni Elisa ang bawat salita. Ramdam niya ang init ng kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang huwag maglabas ng luha. Ang luha ay para sa mga taong may inaasahan pang awa. Siya ay wala na. Ang bawat butil ng kanin na dumaan sa kanyang lalamunan ay tila mga maliliit na bato na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kalagayan. Isang anino sa bahay na siya ang nagpapatakbo. Nang matapos ang hapunan, uminom si Cora ng tubig nang may kasamang matikas na pag-angat ng kanyang kalingkingan. Nga pala, sa susunod na linggo ay ang ika-65 kaarawan ko. Gusto ko ng isang malaking pagtitipon. Iimbitahan ko ang lahat ng mga kapatid ko at ang mga kumpare ng yumaong asawa ko. Kailangang maggarbo ang handaan. Napatingin si Rico sa kanyang ina. Ma, di ba kakabayad lang natin sa motor ni Junior? Medyo gipit tayo ngayon. Huwag kang mag-alala, Rico. Alam ko kung paano mag-budget, sabi ni Cora, sabay baling kay Eliza na nagsisimula ng magligpit ng mga pinagkainan. Elisa, ikaw ang bahala sa lahat. Mula sa paglilinis ng buong bahay hanggang sa pagluluto ng 10 putahe. Huwag mo akong ipapahiya sa mga bisita ko. Ipakita mo na kahit paano ay may pakinabang ka sa pamilyang ito. Tumigil si Elisa sa pagpupunas ng mesa. Tumingin siya kay Cora. Magkano po ang budget na ibibigay niyo sa akin, Mama? Isang mapanuksong ng ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Budget? May natitira pa sa perang ibinigay ni Rico nung isang araw, di ba? Gamitin mo iyon at kung kulang, diskartehan mo. Yan ang silbi ng isang asawa, hindi ba? Ang gumawa ng paraan para sa pamilya ng kanyang asawa. Iniwan ni Cora ang hapagkainan na may tunog ng kanyang mga tsinelas na tila isang martsa ng tagumpay. Si Rico naman ay mabilis na tumayo at nagtungo sa kwarto upang iwasan ang tingin ni Eliza. Naiwan si Elisa sa gitna ng kusina. Hawak ang basahan na basa ng amoy ng malansang patis. Sa kanyang isipan, hindi ang listahan ng lulutuin ang nabubuo, kundi ang isang plano para sa isang handaan
na hindi malilimutan ni Cora sa buong buhay nito. Isang grand handaan na maglalantad sa bulok na sistema ng bahay na ito. Opo, Mama. Bulong ni Elisa sa dilim. Magiging magarbo ang party mo. Pangako. 500 piso. Inilapag ni Doña Cora ang isang pirasong papel na lila sa ibabaw ng lamesa. Ang kulay nito ay matingkad, ngunit ang halaga nito ay isang malaking insulto na tila isang sampal sa pisngi ni Elisa. Ang papel ay luma, lukot, at may mantsa pa ng kung anong madulas na bagay. Tila ba kinuha lamang ito mula sa kailaliman ng isang pitakang punong-puno ng mas malalaking halaga na hindi nakalaan para sa kanya. Mama, 500 piso para sa 10 bisita? Ang boses ni Eliza ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumapos sa pera, nararamdaman ang gasgas ng papel na tila ba barya-baryang limos sa isang pulubi. Bakit, Eliza? Noong panahon ko, ang 500 piso ay kasya na para ipakain sa isang buong barangay. Sagot ni Cora habang maingat na pinapahiran ng mamahaling hand cream ang kanyang mga palad. Ang amoy ng lavender at vanilla mula sa losyon ng matanda ay naging kasing baho ng nabubulok na basura sa pang-amoy ni Elisa. Ang kailangan mo lang ay diskarte. Huwag kang palaging nakadepende sa malaking pera. Ang isang mabuting asawa ay marunong mag-magic sa kusina. Sa sulok ng silid, nakasandal si Junior sa pinto. Hawak ang susi ng kanyang bagong motor. Oo nga naman, ate. Gamitan mo ng charms mo sa palengke. Baka naman dahil sa kapayatan mo, bigyan ka ng discount ng mga tindera dahil sa awa. Tumawa ang mag-ina. Isang tunog na tila mga bubog na bumabaon sa pandinig ni Elisa. Tumingin si Elisa kay Rico na noon ay abala sa pag-aayos ng kanyang sapatos. Inasahan niyang magsasalita ang asawa na sasabihin nitong imposibleng makapagluto ng 10 putahe sa halagang iyon. Ngunit nanatiling nakayuko si Rico. Ang kanyang katahimikan ay tila isang hatol ng kamatayan sa huling pag-asa ni Elisa. Hon, sige na. Gawin mo na lang ang makakaya mo, sabi ni Rico nang hindi tumitingin. Ayaw nating ma-stress si Mama sa birthday niya. Isipin mo na lang, regalo mo na rin ito sa kanya para sa lahat ng tulong niya sa atin. Tulong. Ang salitang iyon ay tila isang malaking biro. Dahan-dahang kinuha ni Elisa ang 500 piso. Maingat niya itong itinupi at inilagay sa bulsa ng kanyang kupas na duster. Sa loob ng bulsang yon, naramdaman niya ang matigas na gilid ng kanyang lihim na notebook. Ang init ng kanyang katawan ay tila lumipat sa papel na lila. Ginagawa itong kasing init ng isang nagbabagang bakal. Lumabas si Elisa ng bahay patungo sa palengke. Ang sikat ng araw ay matalim, tumatama sa kanyang balat na tila ba nagnanais na sunugin ang lahat ng kanyang pagtitiis. Habang naglalakad, nakita niya si Junior sa gasolinahan, masayang nagpapakarga ng full tank para sa kanyang joyride. Ang halaga ng gasolina na ipinakarga nito ay higit pa sa hawak niyang pera para sa handaan ng buong pamilya. Tumigil si Elisa sa harap ng isang tindahan ng mga tuyong isda. Ang amoy ng asin at lansa ay yumakap sa kanya. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa isang maruming salamin sa tapat ng tindahan. Nakita niya ang isang babaeng may malalim na mga mata, putla ang mga labi, at may sugat sa tiyan na lihim na kumikirot sa bawat hakbang. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng hiya. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang malamig at kalkuladong galit. 500 piso, bulong niya sa sarili. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi pa nakikita ng kahit sino sa pamilyang yon. Isang ngiting nagbabadya ng isang bagyong sisira sa kanilang lahat. Binuksan niya ang kanyang notebook at isinulat ang menu para sa kaarawan ni Cora. Hindi ito ang menu ng isang masunuring manugang. Ito ang menu ng isang babaeng tapos na maging biktima. Magiging magarbo ang party mo, Mama. Ang kanyang boses ay tila isang panata sa gitna ng ingay ng palengke.
Gagamitin ko ang bawat sentimo ng 500 pisong ito para ipakita sa mundo kung gaano kayo kayaman sa kasinungalingan. Hindi na niya kailangan ng maraming sangkap. Ang katotohanan ang magiging pinakamasarap na putahe na ihahain niya sa hapagkainan at sisiguraduhin niyang bawat isa sa kanila ay mabubulunan sa bawat subo. Ang init sa loob ng palengke ay tila isang malapot na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Elisa. Ngunit sa halip na magtungo sa pwesto ng mga karne o sariwang isda, dinala siya ng kanyang mga paa sa madidilim na eskinita sa likod ng terminal, doon kung saan ang mga pangarap ay isinasangla at ang mga utang ay isinusulat sa mga punit na notebook. Aling Nena, nandito po ako para sa listahan ni Junior. Mahinang sabi ni Elisa sa matandang tindera ng isang maliit na sari-sari store. Ang amoy ng tuyong pusit at alak ay nangingibabaw sa hangin. Nako, Elisa, mabuti at napadpad ka rito. Akala ko ay tuluyan ng kinalimutan ng pamilya niyo ang utang ng batang yon. 5,000 sa sigarilyo at alak, hindi pa kasama ang interes. Reklamo ni Aling Nena habang inilalabas ang isang maruming kwaderno. Hindi kumibo si Elisa. Inilabas niya ang kanyang sariling notebook at maingat na kinopya ang bawat petsa at bawat sentimong inutang ni Junior. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya humingi ng tawad. Sa halip, kumuha siya ng litrato gamit ang kanyang lumang cellphone, ang tanging kagamitang hindi pa naibebenta ni Rico. Pagkatapos, tumuloy siya sa Speed King Motor Shop. Ang tunog ng mga bakal na nagtatama at ang amoy ng langis ay tila sumasakal sa kanya. Doon, nalaman niya ang mas masakit na katotohanan. Ang motor ni Junior ay hindi pa bayad ng buo. May mga buwanang bayarin pa ito na mas mataas pa sa kanyang sweldo bilang isang part-time na encoder. Salamat po, sabi ni Elisa sa mekaniko. Bago siya lumabas, bit-bit ang mga kopya ng mga unpaid invoices na nakuha niya sa pamamagitan ng pagpapanggap na utusan ni Mama. Nang makauwi sa bahay, ang lahat ay tulog na. Tanging ang mahinang hilik ni Rico at ang ingay ng electric fan ang maririnig. Pumasok si Eliza sa banyo at humarap sa malaking salamin na may mga lamat sa gilid. Dahan-dahan niyang kinalas ang tali ng kanyang apron, ang taming suot na naging simbolo ng kanyang pagkaalipin sa loob ng 7 taon. Hinayaan niya itong bumagsak sa malamig na sahig, tila isang balat ng ahas na kanyang hinubad. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging nakayuko ay dahan-dahang tumuwid. Ang kanyang mga mata na dati ay laging puno ng takot ay naging kasing talim ng mga bituin sa madaling araw. Tapos na ang pagiging anino, Eliza. Bulong niya sa sarili habang hinahawakan ang pilat sa kanyang tiyan. Ang pilat na ito ay hindi na tanda ng sakit. Ito ay tanda ng kanyang pagsilang muli. Kinuha niya ang telepono at sinimulan ang huling bahagi ng kanyang plano. Tinawagan niya si Tita Zenny, ang pinakamatanda at pinakarespetadong kapatid ni Cora na nakatira sa kabilang bayan. Si Tita Zenny, ang tanging tao na kinatatakutan ni Cora dahil sa pagiging strikto nito sa usaping moral at pera. Tita Zenny, magandang gabi po. Gusto ko lang po kayong imbitahan ng personal sa kaarawan ni Mama sa linggo. Sabi po ni Mama, kailangan niyo raw pong dumating dahil may mahalaga siyang anunsyo tungkol sa kayamanan ng pamilya. Sabi ni Elisa sa pinakamatamis niyang tono. Anunsyo? Kayamanan? Aba, sige Elisa, darating ako. Sisiguraduhin kong kasama ko ang iba pang mga tito mo. Sagot ng matanda na may halong kuryosidad. Nang maibaba ang telepono, isang malamig na kapayapaan ang bumalot kay Eliza. Inayos niya ang kanyang menu. 500 piso para sa tuyo, kangkong, at maraming kanin. Isang handaan na sadyang idinisenyo upang maging mitya ng isang malaking pagsabog. Humiga siya sa tabi ni Rico, ngunit hindi siya pumikit. Nakatingin lang siya sa dilim,
naghihintay sa pagdating ng linggo, ang araw kung saan ang kanyang utang na loob ay babayaran ng buong buo, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng kahihiyang hindi kailanman mabubura. Ang sala ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng paypay na iwinawagayway ng mga kapatid ni Cora. Naroon si Tita Zenny, suot ang kanyang mga diamante, kasama ang iba pang mga kamag-anak na bihirang magpunta sa bahay na iyon. Lahat sila ay nag-aabang sa magarbong handaan at sa anunsyo ng kayamanan na ipinangako ni Elisa sa kanyang mga tawag. Cora, napakaganda mo yata ngayon. Mukhang hiyang na hiyang ka sa pag-aalaga ng manugang mo, sabi ni Tita Zenny habang sinusuri ang ayos ng bahay. Si Cora, na hindi alam ang ginawa ni Elisa, ay nakangiti ng malapad. Siyempre, Zenny, alam mo naman si Rico, hinding-hindi ako pinababayaan. At si Elisa, sinigurado kong magiging espesyal ang araw na ito. Sa kusina, narinig ni Elisa ang lahat. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang sugat sa tiyan. Tila ba nagpapaalala ito na oras na para tapusin ang pagdurusa. Dahan-dahan niyang binuhat ang unang bandehado. Nang pumasok si Elisa sa sala, biglang tumahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang marahang paghakbang ng kanyang mga paa sa sahig. Inilapag niya ang bandehado sa gitna ng lamesa. Walang lechon. Walang pansit malabon, walang kare-kare. Ang nakahain ay isang malaking tumpok ng kanin na may kahalong maraming asin. At sa ibabaw nito ay nakahiga ang mga tuyong isda. Tuyo na tila ba naging kasing tigas ng puso ni Cora. Kasunod nito ay ang isang mangkok ng kangkong na nilagalang sa tubig at bagoong. Ano? Anong ibig sabihin nito, Elisa? Ang boses ni Cora ay nanginginig. Hindi sa galit, kundi sa matinding kahihiyan sa harap ng kanyang mga kapatid. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng pulbos, ay tila nawalan ng kulay. Ito po ang ating handa para sa ika-65 taon ni Mama, dahan-dahang sabi ni Eliza. Ang kanyang boses ay malinaw, umaabot sa bawat sulok ng silid. Ito po ang lahat ng kayang bilhin ng 500 piso na ibinigay sa akin ni Mama para ipakain sa inyong 10. Pinilit ko pong pagkasyahin, gaya ng palaging utos sa akin, ang dumiskarte. 500 piso? Gulat na tanong ni Tita Zenny, sabay tingin kay Cora na tila ba isa itong kakaibang nilalang. Cora, naghihirap na ba kayo? Akala ko ba ay malaki ang sweldo ni Rico? Zenny, huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling ang babaeng iyan. Sigaw ni Cora, habang pilit na tumatayo, ngunit nang hihina ang kanyang mga tuhod. Rico! Rico! Lumabas ka rito! Tingnan mo ang ginagawa ng asawa mo. Lumabas si Rico mula sa silid. Putla at hindi makatingin sa kahit kanino. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inilabas ni Elisa ang selyadong sobre mula sa kanyang apron. Hindi lang po pagkain ang inihanda ko, patuloy ni Elisa. Inilatag niya sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng mga tuyong isda, ang mga resibo at unpaid invoices na nakuha niya. Narito po ang katotohanan tungkol sa kayamanan na pinagyayabang ni Mama. Ang perang dapat ay para sa aking operasyon at sa kinabukasan ng aming pamilya ay napunta sa pulang motor ni Junior. At ang motor na yon, hindi pa rin bayad. Narito ang mga utang ni Junior sa bawat kanto ng ating barangay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Tanging ang tunog ng malalim na paghinga ni Tita Zenny ang maririnig. Pinulot ng matanda ang mga papel at isa-isang binasa ang mga ito. Cora, kinuha mo ang pera para sa operasyon ng manugang mo para lang sa luho ng batugan mong anak? Ang boses ni Tita Zenny ay puno ng pandidiri. Napakawalang puso mo. Ma! Elisa! Nautal na sabi ni Rico. Lumapit siya kay Elisa, ngunit bago pa niya ito mahawakan, napansin ng lahat ang isang pulang mantsa na mabilis na kumakalat sa puting apron ni Eliza sa tapat ng kanyang tahi. Ang pagod,
Ang pagbubuhat ng mga mabibigat na kaldero at ang emosyong kinimkim ay tuluyan ng sumabog. Ang sugat ni Elisa ay muling bumukas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito naramdaman bilang sakit. Naramdaman niya ito bilang kalayaan. Bumagsak si Eliza sa kanyang upuan. Ang kanyang kamay ay dumiin sa lamesa, dahilan upang tumalon ang ilang butil ng kanin sa sahig. Tumingin siya nang diretso kay Cora, na ngayon ay nakaluhod na sa kahihiyan sa harap ng kanyang mga kapatid. "Busog na po ba kayo, Mama?" Bulong ni Eliza bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin. "Sana ay malasahan niyo ang pait ng bawat sentimong ninakaw niyo sa akin." Ang ingay ng mga paypay na mabilis na ikinakampay ay tila ba naging huni ng mga naguguluhang insekto sa loob ng sala. Ngunit ang mas nangingibabaw ay ang malapot na katahimikan ni Rico habang nakatitig sa pulang mantsa na unti-unting lumalaki sa puting apron ni Eliza. Ang amoy ng malansang tuyo ay humahalo na ngayon sa amoy ng sariwang dugo. Isang amoy na hindi kayang takpan ng anumang mamahaling pabango ni Doña Cora. "Elisa!" Isang sigaw na puno ng lito at takot ang kumawala kay Rico. Susugod sana siya upang alalayan ang asawa, ngunit isang matalim na boses ang pumigil sa kanya. "Huwag mong hawakan yan, Rico! Napakagaling talagang umarte ng babaeng iyan." Ang mukha ni Cora ay nagbabaga sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakaturo sa lupaypay na katawan ni Elisa. "Kita niyo? Nagawa niyang magpabuka ng tahi para lang hiyain ako sa harap ninyong lahat. Anong klaseng manugang ka, Eliza? Wala kang utang na loob. Cora, tumahimik ka." Isang malakas na hampas sa lamesa ang ginawa ni Tita Zenny. Ang mga diamante sa kanyang daliri ay kumislap sa ilalim ng ilaw, tila ba nagpapatibay sa kanyang awtoridad. Ang dugo ay hindi nagsisinungaling. Ang mga resibong ito ay hindi nagsisinungaling. Nakikita mo ba ang sarili mo? Ang asawa ng anak mo ay nag-aagaw buhay dahil sa pagtitipid mo, habang ang isa mong anak ay nagpapakasasa sa luho. "Jenny, hindi mo naintindihan." "Di mo. Naiintindihan ko ang lahat, Cora." Putol ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. "Ang nakita namin ngayon ay hindi isang handaan, kundi isang libing. Libing ng karangalan mo bilang isang ina." Dahan-dahang lumapit si Rico sa lamesa. Kinuha niya ang isa sa mga invoice na inilatag ni Elisa, ang resibo para sa pulang motor ni Junior. Binasa niya ang petsa, binasa niya ang halaga. Pagkatapos, tumingin siya kay Eliza na ang mga mata ay nakapikit na, ngunit ang mga labi ay tila may bakas pa rin ng isang mapait na tagumpay. "Ma!" Ang boses ni Rico ay mababa, tila nanggagaling sa kilaliman ng kanyang dibdib. "Nasaan ang 50,000 pinadala ko nung nakaraang buwan? Ang sabi mo, ibinayad mo na sa ospital at sa mga gamot ni Elisa. Anak, alam mo naman na kailangan ni Junior ng pang-down payment. Nasaan ang pera, Ma?" Ulit ni Rico sa pagkakataong ito ay mas malakas at may kasamang panginginig ng kanyang buong katawan. "Ang sabi mo sa akin, nag-iinarte lang si Eliza. Ang sabi mo, okay lang siya kahit tuyo at bagoong lang ang kinakain niya dahil kailangan nating magtipid. Pero bakit may pambili si Junior ng bagong helmet na carbon fiber? Bakit may pambili ka ng bagong alahas habang ang asawa ko ay naglalaban ng mga damit niyo kahit dumudugo ang tahi niya? Rico, huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Ako ang nagpalaki sa'yo." Sigaw ni Cora, pilit na ginagamit ang sandata ng utang na loob. "At pinagsisihan ko na hinayaan kong gamitin mo yon laban sa asawa ko." Sagot ni Rico. Lumapit si Rico kay Elisa. Maranyang binuhat ang asawa. Naramdaman niya ang init ng dugo nito na tumatagos sa kanyang pulo. Ang dugong siya mismo ang nagpadanak dahil sa kanyang kahinaan at pagkabulag. Sa sandaling iyon, ang imahe ni Rico bilang masunuring anak ay tuluyan ng gumuho. "Saan mo siya dadalhin?" tanong ni Cora. "Sa lugar kung saan hindi ka na makakaabot sa kanya, Ma," sabi ni Rico nang hindi lumilingon.
Zenny, pakiusap. Bantayan niyo ang mga bata. Kukunin ko sila bukas. Huwag kang mag-alala, Rico. Ako na ang bahala. Sagot ni Tita Zenny habang matalim na nakatingin kay Cora na ngayon ay napaupo na lamang sa gitna ng sala. Napapalibutan ng mga tinitingalang kamag-anak na ngayon ay may tingin ng pangungutya sa kanya. Habang naglalakad si Rico palabas, pasa ng walang malay na katawan ni Elisa. Narinig niya ang hiyaw ni Junior mula sa labas. Nagrereklamo dahil sa nakaharang na sasakyan ng mga bisita. Hindi na tumigil si Rico. Ang bawat hakbang niya palayo sa bahay na yon ay tila pagbasag sa mga kadenang pilit na iginapos sa kanila ni Eliza sa loob ng maraming taon. Sa loob ng sasakyan, habang mabilis na binabaybay ang daan patungo sa ospital, hinawakan ni Rico ang malamig na kamay ni Elisa. Patawarin mo ako, Elisa. Bulong niya habang ang mga luha ay sa wakas ay pumatak na. Hinding-hindi na nila tayo masasaktan muli. Hinding-hindi na. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng sasakyan, isang maliit na notebook ang nahulog mula sa bulsa ni Eliza. Bumukas ito sa huling pahinang may sulat. Ang kalayaan ay hindi ibinibigay, ito ay kinukuha. Ang pasilyo ng ospital ay tila isang walang katapusang puting lagusan na puno ng amoy ng alcohol at chlorine. Sa bawat pagdaan ng mga nurse na mabilis ang lakad, ang tanging naririnig ni Rico ay ang sarili niyang hingal at ang mabilis na tibok ng kanyang pusong tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa kanyang mga palad, tuyo na ang dugo ni Elisa, isang mapait na marka ng kanyang pagpapabaya. Nakaupo si Rico sa parehong plastik na upuan kung saan niya iniwan si Elisa noong nakaraang linggo. Ngunit ngayon, ang bigat ng kanyang nararamdaman ay hindi na galing sa pagod sa trabaho, kundi sa isang matinding pagsisisi na tila unti-unting lumulunod sa kanya. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na notebook ni Elisa na nahulog sa sasakyan. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga pahina. Ang bawat salita ay tila isang kumpas ng latigo sa kanyang kaluluwa. Ika-4 na araw, wala nang gamot. Sabi ni Rico, tiisin ko muna. Masakit. Pero mas masakit makitang binibilhan niya ng mamahaling sapatos si Junior habang ako ay nanghihingi ng barya para sa paracetamol. Ika-7 araw, kinuha nila ang singsing ni nanay. Iyon na lang ang natitira sa akin. Sabi ni Rico, para sa pamilya. Pero naramdaman ko, hindi na ako bahagi ng pamilyang tinutukoy niya. Isang malakas na paghikbi ang kumawala kay Rico. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Sinusubukang itago ang kanyang pag-iyak sa mga taong dumadaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niya ang sarili niya sa mga mata ni Elisa. Hindi bilang isang mabuting anak, kundi bilang isang asawang naging kasabwat sa pangaapi. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Ang pangalan ni Mama ay lumitaw sa screen. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Rico, nasaan ka na bang bata ka? Alam mo bang hiyang-hiya ako sa mga tita mo? Hindi na sila umalis hanggat hindi nila nasasabi ang lahat ng panunumbat nila sa akin. At si Junior, gutom na gutom na. Walang nagluto ng hapunan. Ang boses ni Cora sa kabilang linya ay puno pa rin ng puot. Walang bahid ng pag-aalala para sa manugang na nag-agaw buhay. Ma! Ang boses ni Rico ay malamig. Walang emosyon. Kamusta si Eliza? Iyan ba ang unang itatanong mo? Bakit ko itatanong yan? Kasalanan niya ang lahat ng ito. Kung hindi siya gumawa ng eksena, hindi tayo magkakaganito. Rico, bumalik ka rito at dalhin mo ang ATM mo. Kailangan nating bayaran ang mga inutang ni Junior bago tayo idemanda ng mga kapitbahay. Humigpit ang hawak ni Rico sa cellphone. Tumingin siya sa pintuan ng ICU kung saan nandoon si Eliza. Ma, pakinggan mo ako ng mabuti. Ang ATM ko ay nasa akin na. At bukas na bukas din, kukunin ko ang lahat ng gamit namin sa bahay na yan. Mula ngayon, hindi na ako ang magbabayad ng mga utang ni Junior. Hindi na ako ang bubuhay sa karangyaan mo habang ang asawa ko ay namamatay sa tabi ko. Anong sabi mo?
Rico, ako ang nagpalaki sa'yo. Wala kang utang na loob. Utang na loob, ma? Ibinigay ko na sa'yo ang lahat. Ibinigay ko pati ang kaligayahan ng asawa ko. Kung may utang man ako, iyon ay kay Elisa. At sisimulan ko ng bayaran yon ngayon. Pinatay ni Rico ang tawag at tuluyang iniblock ang numero ng kanyang ina. Isang kakaibang gaan ang naramdaman niya. Tila ba may mga kadenang naputol sa kanyang mga balikat. Lumabas ang doktor mula sa ICU. Inaalis ang kanyang maskara. Mr. Rodriguez, stable na ang asawa mo. Mapalad siya dahil naagapan ng impeksyon. Pero kailangan niya ng mahabang pahinga at iwas sa anumang stress. At kailangan niyang maramdaman na ligtas siya. Salamat, Doc. Sisiguraduhin ko po yan. Sagot ni Rico. Pumasok si Rico sa loob ng silid. Nakita niya si Elisa, maputla at maraming tubo na nakakabit sa katawan. Ngunit ang kanyang mukha ay payapa na. Umupo si Rico sa tabi niya at maingat na hinawakan ng kanyang kamay. Elisa, gising ka na sana pagdating ng umaga. Bulong niya. Dahil sa pagmulat ng mga mata mo, makikita mo ang isang bagong buhay. Wala ng mama, wala ng junior. Tayo na lang. Tayo at ang mga bata. Hinalikan niya ang mga daliri ni Elisa. Sa labas, ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Ang liwanag nito ay tumatama sa puting dingding ng ospital. Tila isang bagong pahina na malinis at handa ng sulatan ng isang kwentong puno ng respeto at tunay na pag-ibig. Ang bahay na dati ay laging amoy malinis na sahig at bagong saing ay tila naging isang abandonadong bodega sa loob lamang ng 3 araw. Ang mga plato sa lababo ay nakatambak na, nilalanggaw at naglalabas ng maasim na amoy na umaabot hanggang sa sala. Ang mga halaman ni Doña Cora sa veranda, na dati ay linsyan-linsye dahil sa araw-araw na pagdidilig ni Eliza, ay nagsisimula na ring malanta at magkulay kayumanggi sa ilalim ng matirik na sikat ng araw. Junior! Wala na bang kape? Kanina pa ako naghihintay dito. Sigaw ni Cora mula sa hapagkainan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, wala ng ayos, at ang kanyang mamahaling duster ay may mantsa na ng natapon na sarsa. Ma naman, kita mong busy ako sa pag-aayos ng profile ko sa Facebook. Bakit hindi ka magtimpla ng sarili mo? Sagot ni Junior mula sa sofa, habang nakataas ang mga paa sa lamesang puno ng mga balat ng sitsirya. Hindi ko alam kung nasaan ang asukal at ang init-init sa kusinang yan. Hindi man lang nalinis ng babaeng yon bago siya nag-inarte sa ospital. Reklamo ni Cora. Dati, sa ganitong oras, nakahain na ang mainit na pandesal at nakaplansya na ang lahat ng kailangan nila. Ngayon, ang bawat sulok ng bahay ay tila sumasampal sa kanila ng katotohanan. Hindi lang utusan ang nawala sa kanila, kundi ang kaluluwa ng tahanang ito. Biglang may malakas na kumatok sa pintuan. Hindi ito ang mahinhin na katok ni Eliza. Ito ay isang mabigat at mapangahas na pagpalo na tila wawasak sa kahoy. Sino yan? Junior, tingnan mo nga, utos ni Cora. Padabog na tumayo si Junior at binuksan ang pinto. 3 lalaking nakasuot ng uniforme ng isang financing company ang bumulaga sa kanya. Sa likod nila ay isang tow truck na nakaparada sa tapat ng kanilang gate. Mr. Rodriguez, nandito kami para hatakin ang pulang sport bike. 3 buwan na kayong hindi nagbabayad. At ayon sa record namin, ang huling tseke na ibinigay niyo ay tumalbog, sabi ng lalaking may hawak na clipboard. Ano? Sandali! Hindi pwede yan. Binayaran na yan ni Rico. Sigaw ni Junior, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at hiya. Dahil nagsisimula ng lumabas ang mga kapitbahay upang makiusyoso. Wala kaming pakialam kung sino ang nagbabayad. Ang utang ay utang. Kunin niyo na ang unit. Utos ng leader sa kanyang mga kasama. Ma! Tulong! Kukunin nila ang motor ko. Hiyaw ni Junior. Tumakbo si Cora sa labas, pilit na humaharang sa mga lalaki. Huwag! Mga wala kayong galang. Alam niyo ba kung sino ako? Tatawagan ko ang anak ko, babayaran niya kayo ngayon din. Kinuha ni Cora ang kanyang telepono
at mabilis na idinial ang numero ni Rico. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang mekanikal na boses ng operator. The subscriber you are calling is out of coverage area or unattended. Rico, sagutin mo ang telepono! Sigaw ni Cora habang pilit na inaagaw ang kadena na inilalagay sa gulong ng motor. Ngunit walang Rico na dumating. Walang Elisa na lumabas para makiusap o mag-abot ng tsa para pakalmahin ang mga naniningil. Sa gitna ng kalsada, habang itinataas ang motor sa truck, ang tanging narinig ni Cora ay ang tawanan ng mga kapitbahay na dati niyang hinahamak. Ayan na ang kayamanan niyo, Cora. Hinahatak na. Sigaw ng isang tindera mula sa kabilang kalye. Nang makaalis ang truck, naiwan si Junior na nakaupo sa semento, umiiyak na parang bata. Tiningnan siya ni Cora, ngunit sa halip na awa, ang naramdaman niya ay isang matinding pagod at takot. Ang katahimikan ni Rico ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Pumasok si Cora sa loob ng bahay at sinubukang gamitin ang kanyang ATM card upang mag-withdraw ng pera para sa pagkain. Ngunit pagdating niya sa machine, ang lumabas na mensahe sa screen ay tila isang hatol ng kamatayan. Insufficient funds. Current balance, 0.00. Napahawak si Cora sa malamig na bakal ng ATM machine. Ang kanyang mga kamay na dati ay punong-puno ng ginto ay nanginginig na ngayon sa gutom at kawalan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang lamig na palaging nararamdaman ni Eliza. Rico, huwag mong gawin ito sa akin. Bulong niya, ngunit huli na. Ang gripo ng pera na nagpapataba sa kanilang kasakiman ay tuluyan ng isinara. At sa dilim ng kanilang magulong sala, ang tanging natira kay Cora at Junior ay ang amoy ng panis na pagkain at ang malapot na anino ng kanilang sariling mga kasalanan. Sa maliit na bintana ng kanilang bagong inuupahang apartment, ang sikat ng araw ay hindi na matalim. Malambot ang liwanag na tumatama sa puting kurtina. Tila ba dahan-dahang hinahaplos ang mga pisngi ni Elisa na ngayon ay may bahagya ng kulay rosas. Ang amoy ng paligid ay hindi na lansa ng tuyo o anghit ng pawis mula sa paglalaban ng damit ng iba. Ngayon, ang hangin ay amoy malinis na katre at sariwang pandesal. Ito ay maliit. Isang silid lang para sa kanila ni Rico at isang maliit na kama para sa kanilang dalawang anak sa kabilang sulok. Ngunit sa bawat pulgada ng espasyong ito, nararamdaman ni Elisa ang isang bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya, ang paghinga ng walang takot. Hon, heto ang kape mo. Konti lang ang asukal, gaya ng gusto mo, sabi ni Rico. Inilapag ni Rico ang tasa sa maliit na lamesang kahoy. Hindi tulad noon na palagi siyang nagmamadali at nakatingin sa kanyang relo dahil sa takot kay Cora. Ngayon ay nakasuot lang siya ng simpleng t-shirt at tsinelas. Naupo siya sa tapat ni Elisa at inilabas ang isang asul na folder. Ano yan? Tanong ni Elisa, ang kanyang boses ay malakas na at wala na ang panginginig. Ito ang ating bagong simula folder. Nakangiting sagot ni Rico, ngunit may bakas ng hiya sa kanyang mga mata. Dito nakalagay ang lahat. Ang sweldo ko, ang mga bayarin natin sa kuryente at tubig, at ang inilalaan nating ipon para sa pag-aaral ng mga bata. Wala nang sikreto, Elisa. Ang bawat sentimo na kikitain ko, ikaw ang nakakaalam. Binuksan ni Eliza ang folder. Nakita niya ang listahan ng budget. Simple lang ang lahat. Walang luho, walang hulog sa motor, at walang padala sa bank account na tila ba isang itim na butas na lumalamon sa kanilang kinabukasan. Pumunta ako sa bahay kahapon. Pagpapatuloy ni Rico, ang kanyang boses ay bumaba. Kinuha ko ang huling mga gamit natin. Si Mama, hindi niya ako hinarap. Nakakulong lang siya sa kwarto. Si Junior naman, ibinebenta ang kanyang mga gamit para lang may pambili ng pagkain. Hinawakan ni Elisa ang kamay ni Rico. Hindi siya nakaramdam ng galak sa paghihirap ng biyenan, ngunit hindi rin siya nakaramdam ng awa. Ang nararamdaman niya ay ang katahimikan ng isang taong tapos na sa kanyang laban.
Hindi natin sila pinabayaan, Rico. Sila ang nagpabaya sa atin. Mahinang sabi ni Elisa. Tumayo si Elisa upang ligpitin ang kanilang pinagkainan. Habang naglalakad siya, naramdaman niya ang pilat sa kanyang tiyan. Hindi na ito kumikirot. Ang tahi ay tuyo na. Tila isang linyang naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa kanyang hinaharap. Ngunit habang hinuhugasan niya ang dalawang tasa, isang kakaibang pakiramdam ang biglang gumapang sa kanyang katawan. Hindi ito ang matulis na hapdi ng namamagang appendix. Ito ay isang mahinang pintig, isang uri ng hilo na hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa isang panibagong buhay na tila dahan-dahang kumakatok sa loob ng kanyang sinapupunan. Napatigil si Elisa. Napahawak siya sa gilid ng lababo. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Elisa, okay ka lang ba? Masakit ba ang tahi mo? Nag-aalalang tanong ni Rico habang mabilis na lumalapit sa kanya. Tumingin si Elisa kay Rico. Isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pag-asa at liwanag. Kinuha niya ang kamay ni Rico at inilagay ito sa kanyang tiyan. Hindi sa tapat ng pilat, kundi sa ibaba niyon, kung saan nananahan ang isang bagong sikreto. Rico, kailangan nating dagdagan ng budget sa folder na yan sa susunod na taon, bulong ni Elisa. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Ang katahimikan sa loob ng apartment ay tila binalot ng isang mainit na yakap. Sa labas, narinig nila ang tawanan ng kanilang mga anak na naglalaro sa maliit na beranda. Ang bagyong dumaan ay nag-iwan ng mga pinsala, ngunit sa ilalim ng mga guho, isang bagong halaman ang nagsisimulang tumubo, matatag, malaya at mahalaga. Isang mahinang katok ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Hindi ito ang hambog na pagpalo sa pinto na nakasanayan ni Elisa noong sila ay nasa lumang bahay pa. Ito ay isang nag-aalinlangang tunog. Tila ba ang mismong kumakatok ay nahihiya sa sarili niyang mga daliri. Nang buksan ni Elisa ang pinto, isang anino ng nakaraan ang bumulaga sa kanya. Halos hindi niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Si Doña Cora ay wala na ang kinang ng mga diamante. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakaayos at makintab, ay puti na at tila pugad ng mga tuyong damo. Ang kanyang damit ay luma, kupas, at malaki para sa kanyang nangangayayat na katawan. Elisa! Ang boses ng matanda ay paos. Tila ba ang bawat salita ay dumadaan sa tuyong lalamunan na matagal nang hindi nadidiligan ng pagmamahal. Nanatiling nakatayo si Eliza sa pintuan. Hindi niya hinarangan ang daan, ngunit hindi rin niya binuksan ng maluwag ang pinto. Ang amoy ng niluluto niyang lugaw na may luya ay humahalimuyak sa loob ng apartment. Ang parehong amoy na hinangad ni Elisa noong siya ay nag-aagaw buhay sa ospital, ngunit ipinagkait sa kanya. Nasaan si Rico? Gusto ko lang sana siyang makausap, bulong ni Cora. Ang kanyang mga mata ay pilit na sumisilip sa loob ng apartment na maliit, ngunit puno ng init ng pagmamahalan. Wala na si Junior Eliza, sumama na sa mga tropa niya. Dinala pati ang huling pera sa alkansya ko. Tumingin si Eliza sa mga kamay ni Cora. Ang mga kamay na dati ay marahas na humahablot ng kanyang mga resibo at alahas. Ngayon ay nanginginig na sa panghihina. Wala po rito si Rico, Mama. Nasa trabaho pa siya, sagot ni Elisa. Walang puot sa kanyang boses, ngunit wala ring tamis. Ito ay boses ng isang taong naglagay na ng pader na gawa sa respeto sa sarili. Gutom na ako, Elisa. Baka naman pwedeng kahit kaunting sabaw lang, pagsusumamo ng matanda. Isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. Isang luhang huli na ng maraming buwan. Dahan-dahang tumalikod si Elisa at kumuha ng isang mangkok. Nilagyan niya ito ng mainit na lugaw. Maingat niya itong inilapag sa maliit na lamesa sa tapat ng pinto. Ngunit hindi niya pinapasok si Cora sa loob. Inabutan niya ito ng upuan sa labas ng kanilang beranda. Kumain po muna kayo, sabi ni Elisa. Habang humihigop ng sabaw si Cora,
Ang bawat subo niya ay tila may kasamang huling hininga ng kanyang dating kapangyarihan. Tinitingnan niya si Eliza, ang babaeng dati niyang tinatapakan, na ngayon ay matikas na nakatayo. Ang tiyan ay bahagya ng bumubukol sa bagong buhay na dinadala nito. "Patawarin mo ako, Eliza," sabi ni Cora sa gitna ng paghikbi. "Maling-mali ako. Akala ko, ang utang na loob ay nasusukat sa pera at pagsunod. Pero ngayong wala na akong kahit ano, doon ko lang nakita na ikaw lang pala ang nagmalasakit sa akin." Lumapit si Eliza, ngunit nanatili ang agwat sa pagitan nila. "Mama, pinatawad ko na po kayo bago pa ako lumabas ng ospital. Hindi para sa inyo, kundi para sa sarili ko at sa anak na dinadala ko. Ayaw ko pong lumaki ang sanggol na ito sa mundong puno ng pait." "Pwede ba? Pwede ba akong bumalik?" tanong ni Cora na may halong pag-asa. Umiling si Eliza ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng desisyon. "Makatutulong po kami sa inyo sa abot ng aming makakaya. Bibilan namin kayo ng gamot, lulutuan ng pagkain. Pero ang bahay na ito, Mama, ay para sa amin na lang. Dito, ang bawat isa ay may halaga. At ayaw ko nang muling mabasag ang kapayapaang pinaghirapan naming buuin." Napatitig si Cora sa kanyang mangkok. Ang lugaw ay masarap, mainit, at puno ng sustansya. Isang pagpapakita ng awa na hindi niya deserve. Ngunit naramdaman din niya ang lamig ng hangganan na inilatag ni Eliza. Ang kanyang manugang ay hindi na ang aliping si Eliza. Siya na ang reyna ng sarili niyang tahanan. Nang matapos kumain, tumayo si Cora. Hinawakan niya ang kamay ni Eliza sa huling pagkakataon. "Salamat, Eliza. Salamat sa pagkain at sa katotohanan." Dahan-dahang isinara ni Eliza ang pinto. Narinig niya ang papalayong mga yabag ng matanda. Mabagal, mabigat, at puno ng pagsisisi. Bumalik siya sa loob at hinaplos ang kanyang tiyan. Ang pilat sa kanyang tagiliran ay tila isang medalya ng karangalan. Ang karma ay hindi laging madugo. Minsan, ito ay ang tahimik na pagharap sa katotohanang ang lahat ng iyong itinanim na sakit ay ikaw din ang mag-aani sa dulo. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay dahan-dahang gumagapang sa sahig ng bagong apartment. Tila ba maingat na iniiwasan ang bawat piraso ng laruang nakakalat sa carpet. Hindi na ito ang matalim at nakapapasong init ng araw sa lumang kusina ni Cora. Ito ay isang banayad na kislap, amoy pulbos ng sanggol at bagong labang mga kurtina. Sa loob ng duyan, ang mahimbing na paghinga ng kanilang bunsong anak ay tila isang matamis na himig na pumupuno sa bawat sulok ng silid. Nakaupo si Eliza sa silya sa tabi ng bintana. Suot ang isang puting duster na gawa sa malambot na koton. Hinahaplos niya ang kanyang tagiliran. Nandoon pa rin ang pilat mula sa operasyon, isang mahabang linya na tuyo na at maputi. Ngunit sa bawat paghaplos niya rito, hindi na ang kirot ng pagkakait ang kanyang nararamdaman. Ang pilat na yon ay naging mapa, isang marka ng kanyang pagtakas mula sa isang buhay na ang tanging halaga niya ay ang kanyang pagiging alipin. Pumasok si Rico sa silid, bit-bit ang isang maliit na pilus na kahon. Hindi na siya ang lalaking laging nakayuko at tila pasan ng mundo. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng paninindigan at ang bawat hakbang niya ay puno ng katiyakan. "Hon, gising ka na pala," bulong ni Rico. Lumapit siya at hinalikan si Eliza sa noo, isang halik na amoy kape at paggalang. Inabot ni Rico ang maliit na kahon. Nang buksan ito ni Eliza, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Sa loob ng kahon ay ang gintong singsing na may mantsa ng dugo noong isuko niya ito kay Cora. Ngunit ngayon, ito ay malinis, kumikinang, at tila muling binigyan ng buhay. "Nahanap ko sa isang pawn shop sa kabilang bayan," sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Ibinenta ito ni Junior noong nakaraang buwan para sa pambayad ng utang niya. Pinag-ipunan ko ito, Eliza. Gusto kong ibalik sa iyo ang lahat ng kinuha nila. Hindi lang ang singsing na ito,
kundi ang dangal mo na kinalimutan ko noong bulag pa ako. Dahan-dahang isinuot ni Rico ang singsing sa daliri ni Elisa. Ang lamig ng ginto ay tumama sa kanyang balat, ngunit ang init ng puso ng kanyang asawa ang tunay na nagpapaiyak sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng awa sa sarili. Ito ay mga luha ng pagpapalaya. Salamat, Rico, pabulong na sagot ni Elisa. Salamat sa pagpili sa amin. Tumingin si Eliza sa labas ng bintana. Narinig niya mula sa mga kapitbahay na ang lumang bahay ni Cora ay naka-foreclose na. Si Junior ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang kargador sa palengke. Tinitiis ang bigat ng mga sako na dati ay ipinapabuhat nila kay Elisa. Si Cora naman ay nakatira na sa isang maliit na silid na pinaupahan ni Tita Zenny, kung saan kailangan niyang matutong maglaba at magluto para sa sarili niya. Ang bawat sentimong ninakaw nila ay naglaho na parang bula. Iniwan silang hubad sa gitna ng katotohanan. Hindi nagdiwang si Elisa sa kanilang pagbagsak. Sapat na sa kanya ang malaman na ang mundo ay may sariling paraan ng pagtimbang sa katarungan. Ang kanyang utang na loob ay nabayaran na ng kanyang mga dugo at luha. At ngayon, ang tanging utang na mayroon siya ay ang utang sa kanyang sarili. Ang pangakong hinding-hindi na muling magpapaapi. Kinuha ni Elisa ang kanyang lihim na notebook mula sa lamesa. Sa huling pahina nito, hindi na listahan ng mga sakit ang nakasulat. Isang maikling tula ang kanyang inukit. Ang halaga ng babae ay hindi nasusukat sa lalim ng kanyang pagtitiis, kundi sa tapang ng kanyang pagtayo kapag ang lahat ay nais siyang paluhurin. Isinara niya ang notebook at inilagay ito sa ilalim ng mga damit ng kanyang sanggol. Isang alaala ng nakaraan na magsisilbing aral para sa hinaharap. Makalipas ang isang taon, isang masayang tawanan ang maririnig sa isang maliit na garden sa labas ng apartment. Isang bata ang naglalakad, maingat, na hinahawakan ng kanyang ama. Sa isang gilid, si Eliza ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak, mga rosas na mapupula at mababango. Mga halamang siya na ang nagmamay-ari at siya na ang nag-aalaga. Walang sumisigaw, walang nanunumbat, walang amoy ng malansang tuyo na hinaluan ng pait. Tumingala si Elisa sa langit. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang mukha, amoy kalayaan at pag-asa. Alam niya na ang sugat sa kanyang tiyan ay mananatiling pilat habang buhay, ngunit ang pilat na yon ang kanyang pinakamagandang alahas. Dahil sa bawat linyang naroon, nakasulat ang kwento ng isang babaeng namatay bilang alipin, ngunit muling nabuhay bilang isang reyna ng sarili niyang tadhana. Ang halaga ng bawat patak ng kanyang luha ay hindi na sayang. Dahil sa dulo ng bawat sakit, palaging may naghihintay na bahaghari para sa mga pusong marunong lumaban.